Siyempre, parang hindi na kami marunong. Kasi, okay, mga ka-journey, o sa kabulahang adlaw, o nga malipayong pagbalik na ako. Din isa, sharing hope today with Rose. And Dulce. Yes. Ayan, pati yung natin, welcome back, sister! Oo nga. Lord, thank you talaga nakabalik ako sa ating anibersaryo. Yes. Ang galing ng Lord. time pala ni Lord, no? Galing. Yung pagbalik mo, anniversary. Oo. So, Praise God. At talaga namang kung saan tayo niya inalaw na mag-shoot, nakita niya naman ang aming MX3 na natungtong sa mga gustin kasi yan lang dala ko. Paano ba? Welcome, sister, no? Thank you. Oo. Gusto din namin pasalamatan yung mga guests namin na nag-take over habang wala ang ating kapatid at linggo tuwing Sabado na lang ay lagi namin sinasabi na darating din si sister. Isang araw babalik din ako, wag ko kayo mag-alala. Kasi ako mismo hindi ko naman alam kung kailan talaga tayo makakapag Pero kasi sister, kung kahit nabalikan natin yung ilang linggo na yun, ilang Sabado na hindi mo ako nakapiling, kung titingnan mo sa lahat ng biyahe na yun around the world, wala akong ginawang show na yung show per se na concert na ako. Kundi it's all ministry. Mission yun na talagang kasama ako ng MX talaga. Kasi nga, nagsimula na pumapayag ang mga network na may tatayo to pray, no? And yun yung... wala, no? Wala. So, maikwento ko na nga na si Ma'am Gina, of course, yung owner ng MX3, yun ang pinaninindigan niya na walang kwenta ang lahat kapag wala ang Panginoon. And alam mo bang grabe yung nag-minister siya doon sa mga bossing na umiyak sa airport kasi sabi niya, walang kwenta ang lahat kung wala yung Panginoon, kung wala ang prayer. Kaya ngayon, kaya tuloy, di ba, yung nawala po ako mga ka-journey, yung nangyari sunod-sunod yung UK, London, Scotland, Ireland, Wales, tapos umabot pa sa Milan, sa Italy. So, talagang sabi ko, okay, kahit absent ako dito sa piling ninyo, yun din man ang ginagawa ko, na talagang ako naniniwala, yun yung purpose pa rin, yun pa rin ang inalaw ng Panginoon sapagkat kailangan maparating ang salita ng Diyos kasi hindi naman como nasa ibang bansa, may mga preachers, but there are still areas, lalo na sa mga kababayan natin na nagtatrabaho doon, the OFWs, kailangan pa rin nilang marinig talaga. So kahit sa anong paraan, alam ko, ginagawa ng Lord na talagang makakarating ang kanyang salita sa bawat tao. At mission accomplished ka naman. Mission accomplished. At kaya mga ka-journey, no, sana maging masaya din tayo na pinapadala ng Panginoon ang ating kapatid sa iba-ibang sulok talaga. Alam mo yung declaration natin na yung declaration na 4 na sulok ng daigdig, parang wala naman tayong malay, nangyayari na pala. Oo, na iba't ibang nasyon. At ibig sabihin, consistent ang Panginoon sa pagkatawag sa ministry na ito. At I believe na sa bawat at kahit saan siya pumunta, saan pumunta ang ating kapatid, ay nagbabahagi siya ng pag-asa. At yun naman talaga ang tinitindigan namin. Kaya welcome back. At dahil sa, kumbaga parang ngayon kasi congratulations sa anniversary natin! Ay, isang takot ang alain mo! Praise God. Thank you kay Lord. Talagang parang hindi natin to na basta tayo ginagawa lang natin. Tuloy lang tayo. Pero hindi natin akalain na makakarating tayo sa ganun. And we are praying more anniversaries talaga to celebrate. Kasi ganun kaseryoso si Lord na gawin ang ministry nito. Alam mo po, sinabi ko sa kanya na kaka-declare ni sister na talaga naman sasabihin niya sa akin, sister, ito na talaga yung gagawin natin for the rest of our life. Parang ako nakikinig lang ako sa kanya, naaaliw ako sa sinasabi niya. Lagi niya yung sinasabi na, ito na to, lagi ito na to, hanggang saan tayo ito. At pati ang mga kung ano man yung mga iba niya pang plano sa kanyang mga para-personalya. Para sabi niya, ito ay para dito sa sharing room. Pero hindi, ako kasi parang,
Oo, hinahayaan ko lang siya, pero hindi ko pa siya talaga nakikita na gano'n yung lawak na. Ayaw mag-sink in sa'yo. Oo, pero siya, declare siya ng declare. Ako naman, aaliw ako. Not knowing na mukha talagang ito na yung direction namin. Hindi lang mukha, talagang ito Nangyayari. nangyayari The na talaga. power of declaration, Yes. the power of your spoken word. Kaya muli, no, welcome po namin kayo sa unang linggo ng anibersaryo Yes. ng Sharing Hope Today. At for the rest of this month, no, Maraming mangyayari. oo, na hindi pa namin ever ginagawa. Oo nga, ang nakakatuwa kasi dito sa ating ginagawa, yung Sharing Hope Today with Rose and Dulce, simple lang yung unang, yung desire na mai-pwesto ito. Hindi natin alam paano magsimula, but you know, pag Yes. talagang si Lord na ang kumilos, pag time na talaga na gagawin niya, kahit sino pang nandyan ka, ito pang balabag. Parang, sa gabal. Bisaya kasi balabag, parang nakakablang. Whatever hindrances, kahit na tingin mo imposible o sa tingin mo walang tutulong sa amin, wala kaming mapupulot kung sinong maiintindihan yung gusto namin gawin. But you know, when the Lord moves, wala talaga parang pwedeng pumigil. And then, we started na wala naman tayong iniisip na may mangyari ba ganito, mapagkukulat ba ito sa kung saan-saan. Nangyayari na lang siya na hindi natin alam. But tanggap lang tayo ng tanggap because alam natin in our hearts, it is very clear that it is really the Lord's will. Naalala ko kasi parang ang alam, siguro nasa sistema namin dalawa na magpo-flow lang kami. No? Wala kaming mga agenda na gusto namin maging ganito, later ganito kami. Parang wala kaming ganun talaga. Basta kami nagpo-flow lang. And yun nga, yung sinasabi niya na paano nga ba tayo magsisimula kung iisipin namin, hindi rin namin masyadong alam. Pero nakakagulat tayo po ngayon ay may 1,200 followers. Yes! Na hindi natin masyadong yan hindi pa talaga natin ini-effort ng bonggang-bongga, no? At as of our review, no, yung episode po natin tungkol sa confronting depression, oo, siya ay naka-reach ng 1,800 views. Wow. Yan. Saan kaya yung 400? No? Sana 100. Ay, bakit? 180. Di 600. Tama ba ang math ko? 8 minus 2. 8. 6! 6. Ikaw ikaw yung teacher. Mahina ako sa math. Basta, yung 600. Sana na nag-views na naman din kayo. Sana naman. Paano na? Subscribe na po kayo. Paano nang sa ganun naman? Dumamin mo tayo. Oo nga. So, so please, share it. Actually, mananawagan din ako dun sa mga, meron kasi di ba, meron akong dun si page, yung public page bilang entertainer. Meron yung 98, almost 100,000 following. I pray na yung mga nag-follow doon, follow na rin kayo dito. Sinishare ko yung ating ministry doon. Kasi, syempre sa kabisihan, alam ko naman maraming distractions pag nanonood kayo. But pag nadadaanan ninyo, I pray that you will click, follow, because there are so many things that you can listen to, you can learn, ng mga bagay na maaring hindi showbiz. Kasi iba naman yung aking buhay sa showbiz, iba na itong talagang kung paano ako tinawag ng Panginoon. Kaya meron tayong Sharing Rose as sharing opportunity with Rose and Rose. Hindi siya sa mga darating na episode natin ngayong October talaga, makikita ninyo yung mga transformation, yung mga kung paano talaga naging blessing ang ating programa sa ibang mga tao. Yeah. At thank you din doon sa mga nagtanggap or nag-open na yes, we can share what we experience in watching Sharing Hope Today. No? Kaya sana po pataasin niyo yung aming mga follower following kasi parang feeling namin kami lang yung naka-frontline pero lahat po tayo ay may responsibilidad to win souls, no? To give and encourage, no? At maging hope sharer tayo kasi lahat naman ng tao walang makakapagpapalit
magsabing hindi dumating sa anumang punto ng buhay na rin na nawala sila ng pag-asa. And by sharing our program, no, this ministry, malaki ang nagagampanan ninyong papel sa buhay ng bawat taong kilala. Actually, hindi nyo akalain na yung isang click pala na i-share mo dun sa body, a friend, no? For example, nyari ako, meron dito sa episode nitong huli na hindi ako kasama, itong meron tayong mga guests, may naaalala ako who's going through something katulad nung pinagdaanan nila. And then how they came out victorious because nakilala nila ang Panginoong Jesus. Something like that. Kapag isa lang, kahit isa lang di ba? Sa Panginoon, isang kaluluwa lang ang masave. Millions of angels are rejoicing in heaven. Ganon katindi ang pagmamahal ng Panginoon Diyos sa atin. Kaya yung isang pag-share ninyo, i-share ninyo sa inyong wall, napakaraming makakakita, maku-curious sila. And there will be many souls that will be saved. Amen. Oo. Kaya, this coming anniversary natin, ang ating pong theme ay... Ano nga pa? Our theme for first year anniversary is Year of Hope. Ayan. Year of Hope, no? Taon ng pag-asa. Yes. Sabi nila, yung mga darating daw na mga araw, na mga buwan, talagang marami daw ang posibleng dumating na mga problema. No? Alam naman natin ang ating Mother Earth ay medyo sumusuko-suko na rin. Napabayaan. Oo, pero dapat hawakan natin na mayroong pag-asa. At itong Year of Hope na to, ang gusto talaga namin maging focus sa mga darating na mga episode namin. Kaya, please, no, join us and maging party rin kayo ng ministry na to. Kasi, as you learn from this episode na ipapalabas namin, pwede nyo itong i-share at hindi nyo rin alam na nakakapag-extend din kayo ng mga buhay nito. No? Yeah. Kaya, syempre, bilang isang pag-alala sa aming anibersaryo, gusto rin namin magkaroon kami na parang konting reflection ng ano ba yung tinakbo namin nung nakaraang taon. No? Paano ba kami nagsimula? Paano nga ba kami nagsimula? Yeah. Well, there's a group na, of course, ito, bagitin natin yung ating mga nagsimula bilang fans, di ba? Okay. Dulcet sila Kay Santos, si Shena Peregrino. Tapos, nung busy ako kayo nakakapag-usap na dahil ito yung nasa heart mo, na i-share mo sa kanila, and willing sila talaga na masimulan ito. And talaga namang, sabi ko, kapag ang Panginoon talaga ang gumawa, kahit na sino pang ilagay dyan, talagang magkakaroon ng katuparan yan. So we started together with them. Doon saan tayo, nakikiano tayo sa school, gamit tayo ng place nila. Parang galing tayo sa isang programa rin. Ay, oo nga. Galing tayo sa isang programa, tapos siguro tinapos naman ni Lord yung ating papel o yung ating mission doon, no? Nawala na tayo sa programa na yon. Tapos, pero salamat din sa programa na yon. Pwede siguro natin pag-ibig ba? Well, yeah, yung Kumares. So, Kumares, under ng PHLV Radio, gusto rin namin magpasalamat sa ating kapatid na si Sarah Balabagan at maging kay Emlyn at saka yung ating si Kuya Yo. Si Kuya Yo. PHLV Radio Las Vegas. No? Maraming salamat kasi kayo rin naman ang ginamit ng Panginoon para maramdaman namin na pwede pala namin gawin itong ganitong klase. No? Kung hindi kami nabigyan ng opportunity doon, siguro hindi namin ma-rediscover ang ministry niya ito. Kasi siya nasa entertainment industry na siya. Ako naman parang nasa Ministry of Pulpit naman ako. Yeah. Meron na kaming ganitong parang platform din sana. Pero mas na-discover pa namin na pwede pala kaming mapapanood sa ere, lalo na nung panahon ng pandemic na gusto mo, di ba? Pero hindi. Ibig sabihin, lahat po ng naging parte from Kumares, walang iwanan, with Sarah Balabagan and Kuya Yo and Sister Emily ng PHLV Radio Las Vegas, and then na-share namin, parang nawala kami sa ere pero hindi nawala sa heart namin yung desire na to go back to sa ere.
Hindi lang namin alam paano, kaming dalawa pa, medyo innocent. Eng kabisa. Oo, wala kami alam dyan. Sa tek. Oo, so hindi pa kami tenge. So, parang next to impossible yung time na yan. Pero we keep on saying na gusto sana makabalik kami sa ere. Ako naman, ang naging prayer ko, tanda ko, sabi ko, Lord, kung hindi naman mo ako ibabalik sa ere, tanggalin mo na lang to sa heart ko. Kasi parang, parang, Laging nandyan. oo, laging nandyan eh. Kung hindi rin lang naman, ako babalik sa ere, lalo na kami ni Dulce, huwag alisin na lang. Okay lang din naman sa akin. Diba? Kasi tuloy ka naman, wala kang matigil sa iyong Oo. sa harapan. Tsaka meron naman tayong mga kanya-kanyang, pwede pa. Oo. So sabi ko, alisin na lang. Pero somehow, dahil yun ang design ng heart ko, kinukwento ko ng kinukwento. So nung makakwento natin ito sa mga Dulcenian, nabanggit niya ng ating kapatid na sila Kay at saka si Shena, ay sabi nila, hindi mamo, madali yun. Akala namin madali talaga. So, they offered some help to us and then sabi namin, sige, go tayo dyan. Yeah. Wala kami kamuang-muang talaga at that time. Pero naniniwala kami ngayon na ginamit talaga sila ng Panginoon para ma-push kami sa gusto ni Lord na gawin namin. Masimulan na talaga. Kasi kung aasa kami sa amin dalawa, malamang wiwi lang kami. Walang nag-push sa amin, pero yung mga Dulcenians na yun ang talaga nag-push sa amin. Kaya they will always be part of the history ng Sharing Hope Today. So ganun kami nag-umpisa. Ano yung mga pinagdaanan daw natin? Ano ba pinagdaanan? Kasi wala, hindi tayo marunong. Hindi ko alam na mayroong kung paano yan sa YouTube na mayroong time na gano'n na pag-air siya. Tapos hindi natin alam na akala natin okay na yung data na mag-air siya para kailangan pala ng certain speed para mag-air siya. So, mga gano'n. Pero sabi ko dahil parang bagong panak lang yung ministry natin na yun. Pray lang tayo, Lord. Parang siguro yung mga pinagdaanan namin, pwedeng maliit lang yun sa paningin ng iba. Pero sa amin kasi, pinagdaanan namin yun ng, alam niyo parang innocent kami na wala kaming alam. Tapos, dahil nga flow lang kami ng flow, which is very good naman sa ugali at character at pagkatao na namin dalawa. Kaya hindi nagiging negative itong mga to. Yeah. Siyempre na minsan medyo hindi mo lang aakalain, pero kami, magaling kami tumawid. Kasi sister, kasi Magaling tayo okay. tumawid. For one thing, this is a fact. Wala tayong pera for the ministry na para kasi okay, madaling isipin na kunyari sa production sa showbiz, kunyari yung mga katulad ng mga networks, millions dyan. Para maggawa ng isang something to air, may gastos yan. Nagsimula tayo na wala naman talaga, so hindi natin kaya magbayad ng cameraman. Hindi natin kaya magbayad ng mga... kung sino-sino dyan. Wala talaga. So umasa tayo, tutulungan lang tayo ng mga nandun yung puso nila to help and bilang mga Kristiyano. Wala tayong ganon. So medyo doon tayo nabibitin kasi akala kasi may pera. Kasi So anyway, pero tingnan mo, anong ginawa ni Lord? Nag-raise up siya ng mga tao na touch ang heart nila na kailangan natin ng tulong. Nung naalala ko kung paano nakapasok si Direk sa atin. Parang, Inang, alam niyo po, pwede po kayo gawan ng design. Ganon yung na habag sa amin. So they volunteered, ang isang, syempre kami dahil wala nga kaming alam, tanggap lang din kami ng tanggap kung sino mag-o-offer ng tulong sa amin. Kaya parang natuwa rin naman ako na parang sabi nga ni Direk noong time na yun, sabi na hindi ko naman po yata matiis na meron akong gift sa graphic design pero hindi ko mai-offer para kay Lord. So nag-offer siya, tapos pwede na lang kami. Kaya itong logo namin, yan yung unang ginawa. Yan, yung logo. Sabi na, okay, sabi ko, syempre tuwa-tuwa ako kasi walang pangit sa mata ko eh. At so, design yung gift na siya sa Oo. So, wala akong mata kung maganda ba siya, pangit. Basta sa akin lahat maganda. Kaya naman, yun yung alam kong isang pinagdaanan talaga namin na parang
the Lord's hand is very, very clear, moving na basta may willing heart kami, willing kami sumunod and all, sige lang. Tapos na-realize na lang talaga namin na posible talaga na pagka ginusto ng Diyos, mangyayari at mangyayari. Kahit na ano pa ang maging Kahit ano sagabal na, di ba? Meron siyang gagawin talaga. Kung sino-sino na, dumating na. Si Joshua. Oo, si Joshua. Tapos, ito meron na si Benji. Jair. Si Jair. So, Oo. nagkakatulong-tulong. Nakikita mo na kung ano yung mga giftings nila. Yeah. Na dati hindi naman natin alam. Oo, tsaka wala naman din tayong parang lang sila, parang nagsabi lang na, sige, tulungan namin kayo. Oo. Pero Tapos doon na nakikita saan sila. pwede. Oo. Meron na silang, meron na tayo. Kunyari, sige, kami yung taga-promote, o kami yung taga-ganito. So, wala kaming script, pero meron iisip parang gawin yung outline. Ikaw ang gumagawa ng outline. Pero ngayon, pero itong mga past few episodes natin, si Direk MJ. Oo. Yan. So, anong memorable moments? Memorable moments. Ako, memorable po. Lahat sa akin memorable. Oo. Walang tapon. Parang kasi lahat naman talaga challenging na moments. Oo, kahit saan tayo naroon. Ano siya. Oo. At saka paano ako hindi mag-memorable at yatang episode, bigyan. Iyak-iyak moments siya. Yan naman ang sa kanya. Parang, kasi, dati, nung wala pa tong programa natin, si Dulce yung pagka nag-open ang heart niya, iiyak lang yan. Sanay ako doon. Pero ngayon, sinishare niya na sa apat na sulok ng daigdig. Nakiluha. Niluha niya. So, nagkaroon siya talaga din ng venue. At mas ako, para sa akin memorable din na nakikita niyo yung other side of Dulce. Hindi lang siya yung kumakanta, hindi lang siya yung very powerful evangelist, singing evangelist, but more so yung mga inner thoughts niya, yung pagiging innocent rin niya sa mga bagay-bagay, at yung pagiging very transparent niya, no? Parang ako, I'm so happy and I'm so blessed na una ko lang siyang nakita na ganun siya, pero ngayon, ang dami na natin nakakakita na ito pala si Dulce, ganyan. So, kaya lahat yun memorable. Yes. Lahat ng memorable episode. Palagay ko parehas tayo dyan. Kasi, yung kumbaga special na episode because ito yung first time natin na kumbaga humayo talaga na pinahayo tayo ni Lord sa isang lugar na matagal nang ipinanganak sa puso ng husband mo, si Brother Francis. Meron siyang burden sa isang lugar na makarinig ng salita ng Diyos. And kaya noong nagkaroon na ng pagkakataon na talagang nakasimula na tayo, and then nagkaroon ng blessing na pwedeng gamitin, parang hindi na nag-isip na mag-ipon daw ako. Hindi, ito doon natin gagamitin. Naalala ko yun, may word na si Lord, na hahayo kami. Pero ang original na naisip namin is Katis. And then, during the brainstorming, during the planning, sa kanya rin naman na parang, oo nga, bakit nga ba hindi na lang doon sa birthplace ni Brother Francis. Alam mo yung ang ganda ng mga partnership namin. Merong isang binigyan ni Lord ng wisdom, meron naman sa administration, meron sa planning, meron sa vision, meron sa word, may gifts sa interpretation. Nagkasama-sama kami. Revelation. Kumbaga, parang, at ang maganda rin, kahit na kunyari gano'n may sumulpot na ganitong idea, wala kang maririnig among all of us na hindi, walang kontrahan. Yun ang isang pinagpapasalamat ko. Naging madali ang lahat ng mission namin, lalo na sa episode ng passing mission na to, kasi walang kontrahan among the core ng sharing hope today. No? So, ibig sabihin, nagkakaisa yung spirit namin na let's do it. Yes. And then, nung makita namin yung laki ng paggawa ng Panginoon, marami rin salamat sa mga Team Pasig and Team Manila na nag-volunteer, na naka-receive naman din ng word, marami rin sa kanila na to join us. Kasi yun yung number one rule Oo. na sa lahat ng sasama, sa lahat ng nag-agree,
yung gusto, meron silang ganong desire, kailangan makatanggap talaga sila ng word from the Lord. Hindi dahil, sasama lang. Hindi ganun yun. At saka kumbaga doon din naman matitest na, siguro sa amin, ni Dulce, it's so impossible kasi wala nga kaming pera. Kumbaga, parang ako naman, parang nag-uusap kami, sabi ko, paano yan kung magkakaroon ng mission sa Iloilo, paano gagawin samantalang kami, wala kaming pera. And then, merong dumating na unexpected blessing ating kapatid. At ang sabi niya gano'n, eto, meron na tayong pondo. Ako naman, usually, lagi akong gano'n basta, pagka niloob ng Panginoon, siya magpo-provide, Yeah. diba? Hindi naman niya kami sasabihin na uutusan pumunta doon kung hindi na naman kami bigyan ng pamasahe. Yeah. Parang gano'n lang yun. So, praise God kasi meron namang ibang mga volunteers na talaga nag-shoulder din ng mga gastos nila, pamasahe nila, or accommodation nila, may mga, tapos birthday ko yun, sabi ko gano'n, Lord, ano kaya, gamitin ko na lang ito. So, yung mga friends ko na nag-greet sa akin, tapos tatanong, ano gusto mo regalo? Kasi ang hirap-hirap kong bigyan ng regalo kasi parang meron ka na lahat. Ang sinabi ko na lang is, please, donate dun sa aming mission funds kasi ganito. And without expecting naman, malaking tulong din yun. At nung natapos na yung mission na yun, hindi namin akalain na ganito pala kalaki ang aming lahat na nagastos. But praise the Lord, Yes. sinipo pa rin ng Panginoon ang ating MX3 Yes, mga Ma'am sponsor. Gina, yeah. Oo, para kung ano yung pwedeng i-reimburse Yes. sa atin. Alam nyo, doon ako talaga sobrang, matatag ang tayo ko na pag niloob ng Panginoon, magpo-provide siya. Yes. Kaming dalawa, lahat nanggagaling sa bulsa namin, parang hindi rin namin alam na akala. Kasi kung unti-unti nangyari yan, ito na lang muna, ito muna. Sabi ko rin, tapos kulang kami ng pambayad sa accommodation sister. Wala kasi pa tayong ganito. Natandaan mo yan? Ito na lang ang pera ko. Ikaw, may pera ka ba? Bigyan ko. Kulang pa tayo ng 28,000. Natatandaan mo. Pwede ba aking yung isa yung 20? Baka hindi kami makauwi. Sabi ko, sige, sister. Alam niyo yun, ano to ha? Ito yung mga kwentong walang alam ang team ng ang team Pasi at team Mani. Wala silang alam. Ngayon alam niyo na muntik na kaming Saan kami huhugot? Pero sabi ko, Lord, pinadala mo kami dito eh. Tapos nung huli na ng bayaran na lahat, sabi ko, sister, punta kaming dalawa doon sa counter ng bayaran, doon sa Garden Pavilion. Pagtingin namin, kulang kami ng 38,000. Sister, ito babayaran natin. Meron ako 8. Meron ako 20. Pero napakabuti ng Panginoon kasi ang kapatid naman natin ito ay hindi lang naman nagbigay ng kakulangan doon sa at nagbigay pa siya ng love gifts sa lahat ng team nila. Oo. Masaya ako yun. Oo. Alam niyo po, yung Team Manila, hindi po nila kailangan yung sobre na yun. Kasi fruit lang naman yun eh. Hindi nila yung kailangan, pero sobrang appreciated. At meron, ang nakarating sa akin, sabi na, Ate Rose, tinatanggap namin yung sobre. Malimutan ko na may gano'n yun daw. Sa Ate Rose, tinatanggap namin yung sobre from Sharing Hope because we wanted God to bless Sharing Hope today. Amen. Kumbaga, di ba, Oo. pag bless mo yung mga anak niya, i-bless ka niya. Amen. Kaya parang, they may not need it, sabi nga nila, pero sabi na gano'n, we wanted God to bless Sharing Hope today. Kaya tatanggapin namin. Kasi alam naman natin sa halagang yun, alam ko naman hindi talaga yung walang enough talaga para ibigay ko sa kanila. It was just an appreciation. Kasi sinabi ko nga sa iyo, gusto ko lang meron tayong ibigay kasi gusto ko maramdaman nila yung sobrang na-appreciate natin yung pagiging part nila sa Sharing Hope Today mission. Kasi yung mga Team Manila, hindi naman sila mga ordinaryong tao. Inhinyero, doktor, abogado. Yung iba talagang kahit na marami sa kanila working na sila, nag-leave sila. Yung iba sa government nagtatrabaho, pero nag-leave sila just to have time dito sa mission na yan. Kaya Tayo nga sa motorcade, attorney, di ba?
Yung taga-DOH natin, taga-bigay lang ng flyer sa mall. Kaya, Di ba? So, napaka-blessed ano, natin. oo. Kaya naman, we are so thankful and we believe na sa anumang effort na ginawa nila, we are also praying that the Lord bless them more and more and more, no? Yan. So, bigyan ng memorable Oo, episode. yung namigay sa palengke, FA, di ba? Tapos, meron isang picture siya doon, si AIM, na, ay, ito naiiyak ako. Eh, bakit ka naiiyak? No, meron siyang picture na, hindi ko ito nakwento sa inyo, meron siyang inabutan ng flyer ba or whatever, basta there was that picture na nasa loob siya ng palengke. Pero yung naramdaman ko yung, hindi ko ma-explain yung compassion, yung paano tumanggap din yung bata from her. So, there was just love na naramdaman ko. Kaya, bigla lang naalala ko kasi sa dami ng ginagawa natin na alam ko maraming ginagawa ang mga kasamahan natin, maraming tayong ginawa, lahat tayo may maraming ginawa. There are just some certain situations na somehow maano ka talaga, ma-struck ka talaga. And that's one picture. Of course, another one, nung si Kay talaga bumaba. Si Doktora Kay. Si Doktora, bumaba at gumanon, gagano sa palengke. Kasi nabihan na siya, masama, huwag kang bumaba dyan, gano'n, huwag siyang pakit. Bumaba siya, namigay sa, these are things na makikita mo yung, kung paano Naging pantay-pantay tayo. yes, pantay-pantay, wala yung naging, yung profession niya, ganyan, sino siya, gano'n. Makita mo na talaga doon, pagmamahal sa Panginoon, na gusto ibahagi doon sa mga taong naroon. Ano yun only because of our love to God and our love to lost souls. Kaya Yes. siguro nagagawa natin yung mga bagay na yun. Na hindi na yun nga, parang yun din ang pakiramdam ko, parang naging pantay-pantay kami. Na hindi namin tinitignan, hindi nga alam yun ng mga viewers, hindi naman alam. Kahit nung time na nandun tayo sa arena, parang tignan mo lang, parang pare-pareho na lang kayo, no? Ito yung mga genuine na merong missionary heart. Na they can really, kumbaga, kaya nilang iwan yung profession nila, kung sino sila, because nandito kami bilang anak ng Panginoon na gustong magbigay ng kaluguran sa Diyos. No? Yun lang. Which reminds me also, di ba, kailan lang binanggit ko sa iyo yung tungkol sa, meron akong Dulce page po, yung parang fan page, and yeah, it has that almost, sa ngayon, 100,000 followers. Kasi kanta lang ako ng kadaw kung anong, kunyari, kahit na maparamdam mo, hindi yung puro naka-glamour, hindi yung kailangan parang laging show na gano'n, kundi, gusto ko makita nila yung, minsan ako nagla-live, kakanta ako ng gospel na kapiraso just to greet them. So nandun yun sa page. And then meron akong ginawang kumanta ako sa mall, na ngayon ay nasa 2 million views. Oo. Ngayon, kumanta na ako ng, una nga may mga comment, parang siyang si Dulce, pero parang hindi, parang Korean na. Nung una, nung wala bang ganong klaro na kumanta ako sa video, okay, sa mall. Tapos, later on, alam na nila na ako, syempre, andun yung for the glory of God, ay, gano'n lang pala siya kasi, ay, nakakatuwa na, mga napasaya yung mga tao, banta siya walang bayad, mga ganyan, Ngayon, merong nagpo-comment minsan, tulad niya, ay, ganyan na lang siya, kumakanta na lang siya sa ganyan, kasi wala na siyang show, kasi wala na siya sa TV. Parang, sabi ko, di ba nga yung hindi na ako masyadong lumalabas, but that doesn't mean na wala kang ginagawa. We're very busy. Kung alam nyo lang na mahirap siyang magilaw. Well, actually, ang daming TV shows kasi na hindi ko pwedeng tanggapin po because hindi nga kaya ng schedule. Ang teleseries na pinorgo ko na 12 na. Wow. Yeah, because hindi ko kaya magstay, magti-taping, tapos hanggang doon lang. At saka di ba nauso yung lock-in kasi? Yeah, oo. Isa pa yun. Yeah. Ano kung may offer ka dati gano'n? Marami akong offer, even naman up to now. But the thing is, mas iniisip ko, mas may nagagawa kasi ako if we go out, like ngayon, punta tayo, evangelistic concert, mas marami pa akong naabot sa Panginoon sa pamamagitan ng ganito. Hindi sa iniisnab ko yan. In fact, I tried accepting. May in-accept ako. Hanggang ngayon na siya. Nakapag-photoshoot na kami, meron na kaming look test. Ibig sabihin, ready to sa lang na yun. Kaya lang, bakit hindi rin natutuloy?
Kasi, alam mo, isa-isa ko i-explain doon sa mga nakikinig sa akin na, hindi ako tumanggap. Minsan si Jemima, yung daughter ko po, siya na yung manager ko, minsan reactive because bilang anak, nagiging overprotective kasi nga merong mga away. Sabi, ay kasi laos na, kaya ganyan na lang. Hindi po. Minsan meron ako sinagot. Ang sabi ko lang naman, ay sayang naman siya, hanggang dyan na lang. Kumakanta na sa video, okay? Hindi po. Nag-test po ako kasi pumiyak talaga ako, sa totoo lang. Dapat na yata, bigyan ako ng grand video, okay? Kasi napabili daw ng ang marami. But anyway, sabi ko pangatlo ko na yun, kasi meron akong regagaluhan. So, kinantahan ko. Kami ni Abby yun. Para ma-testing yun, no? Oo, so, nangyari, ay kawawa naman siya. Pero alam mo, Facebook mabait ha. Meron silang hinahide ng mga, kunyari pangit yung Comment? Nawawala, hinahanap ko. Mm. Meron na yung pag kunyari binastos ka ganyan, maalis. Sabi namin dyan, nakumay, hindi ko mabuksan. But anyway, yun na ngayon, sabi niya, sayang naman siya, ganyan. Sabi ko, did you say po sayang? Opo, sorry ha. Sabi ko, no, wala pong sayang. Sabi ko, because I sing for an audience of one. What do I mean when I say I sing for an audience of one? I don't have to please anyone. Ang piniplease ko, ang Panginoong Diyos ko. My audience of one is God. When I sing, puno yung puso ko na gusto ko lang kumanta. Kahit wala akong nanonood sa akin. I am singing for my audience of one. So, hindi bali kung anong sinasabi ng iba. Pero mas marami po ang naaaliw kaysa hindi na. Oo naman. No? At saka yung kung sino man yung gano'n nag-iisip, sila yung mga hindi talaga. Hindi nila naiintindihan. Hindi Hindi nila nila naiintindihan yun. Kasi ang meron kasi sa ganitong pag-iisip, hindi ko naman din po sila minamaliit. Maaring yun lang din ang unawa nila. Kasi meron po kasi sukatan ang tao na kadalasan kapag ikaw ay nasa TV, yun ang mas sikat, yun ang mas okay. Kung sa akin man din po, hindi ko rin po kasi ano yung kung sikat ako, hindi wala po. Kaya lang doon, ang importante po, ginagawa ko kung ano man po yung nakakalugod sa mata ng Panginoon. And in that case, boses ko po kasi ang binigay niya sa akin. Kaya na nga po, sa lahat ng muli din, ang ilong ko ay bakit hindi ko pa pinapagawa. Ako po ay umabot dito. Nahiya naman yung ilong ko. Tapos sis, paterno tayo, di ba? Marami naman ikaw ilong, ako konti. Pero nakakatawa kasi yung ilong na yan. Yung ilong ko pa gano'n ko. Kasi sis, doon mismo din dyan sa Facebook na yung sinabi, ma'am, bakit hindi po ninyo naisip na magpaganda ng ilong noon pa? Sabi ko, noon pa, maski naman po ngayon, wala pa akong balat pagandahin ng ilong ko. Ito ang problema ko dyan. Sabi ko, kapag ako gumanda, baka mag-iisip ang tao, paano ito gumanda? Ang dami niyang isipin, ano kayang gastos, ganyan. Ito nga saan ba tayo? Si Sir Arlene, basta mayroong isang vlogger na sabi, siguro, ang laki na ng ginastos, na milyon na siguro ginastos niya sa Belo. Sa totoo lang, Vicky Belo is a very nice person. She's very generous to many artists. Pero sa totoo, I have never been to a Belo clinic. Never. Hindi ko minamata. Kasi lahat po ng gustong magpa-enhance, wala po namang problema. Kasi may karapatan po ang lahat to enhance themselves, magpa-beauty. Saan na punta na ako sa kwento? Anyway, malayo na yun. Ibig sabihin po, wala pong masama sa mga nagpapagawa at nagpapaganda. Karapatan po ng tao na i-enhance ang sarili. I'm just talking about myself. Kasi po ako, ang sinasabi ko, bakit pa ako nakarating ng Manila? Nagaling naman akong bundok. Pinanganak ako sa gilid ng ilog. Because po sa boses na binigay sa akin ng Diyos. So, kung hindi dahil sa boses na hindi mo naman may kilalang naging dulce, di ba? Ngayon po, ang takot ko po kasi talaga, kapag pinakialaman ko anything sa mukha ko, baka po magbago ang boses ko. Exactly. Kasi maraming nagsasabi ngayon na, bakit siya, ang tanda-tanda niya na nakabirit. Totoo naman po, at 62, I can still birit. And I'm still singing on the same key. Hindi ko po yung binababa. If you hear ako ang nagwagi, if it's original arreglo, it's the same. From when I was 17 years old. So, walang nagbago. Kaya lang, kapag ginalaw yan, baka hindi ko maabot. Kasi may mga disgrasya na time na rin, ba't na napunta ko dito? Basta may artistang sabi pa, gawa ang mukha, na mayroon na something na galaw. Hindi makakanta. Julie Andrews, the same. The sikat na sound of music na leading lady. Dahil din doon, hindi na makakanta. Bakit ko po problemahin yun kung ngayon nakakanta ako? At may isang doctor na nag-explain sa akin, our facial bone cavity, something, whatever, meron pala siyang structure na kung bakit ganun yung sound mo, bakit ganito ang boses mo. So kapag ginalaw ko yun, kunya magdagdag ako dyan ng mahaba, ano na magiging tunog? Hindi ko alam. I don't want to take the risk.
So huwag po kayong maawa sa ilong ko, sapagkat ako po ay masaya sa ilong ko. Dahil marami yan, daming issue niyan noon para ang ilong daw po kasi ay parang na lang yan eskaparate sa tindahan na, itong gusto kong ilong, itong design. May nagsabi yan, Ray cards dati, wala siya patay na. So yan, sabi niya, ang importante, pera, kasi mas maraming namarating pag maganda. Kasi sabi ko, mas malaking problema pag magumanda ako. Mas maraming akong i-adjust, maraming problema dyan. Huwag na, masaya na ako, makontento ako sa binigay sa akin ng Panginoon, at yun ang gagamitin ko para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Kaya, aleluya, ang boses ko ay nandito pa, at ang ilong ko ay the same. Amen. Aba? Sa mga namumroblema sa ilong ng ating co-host dito, pumikit na lang po kayo. Sinabi niya. Mamili lang po kayo. Pumikit kayo at ma-enjoy nyo ang boses niya. O dumilat kayo na may na ganyan ang ilong niya. Kung gusto naman yung maganda ang ilong, wala kayong boses na makimarinig na ganyan kaganda. So pili lang ha, ilong o boses. Okay? Totoo yun eh. Totoo naman yun. Totoo. Marami rin na kami na nakakarating na gumanda nga ang ano, pero na-compromise yung boses. Oo, totoo yun. Kaya, Kanya-kanya lang. Kanya-kanya lang po yan. Yung iba, okay lang po yan. Pero ako po, okay lang din po. Ako okay din yung ilong ko, okay din yung boses Oo. ko. Walang pagtatalunan. Okay. At saka, itong anak ko, sabi ko, kasi maganda naman sila. Oo naman. Ang sabi ko lang, kasi noon pa, ito tanda-tanda ni Jemima, sabi ko raw sa kanila, kung talagang kayo ay may balak pumasok sa showbiz, ngayon pa lang na hindi pa kayo kilala, magpagawa na kayo para hindi malito ang tao. Kasi kung nalagyan, kaya ako umaba. Imbis na maintindihan na yung message ng kanta ko, di ba sa akin importante yung mensahe? Gusto ko yung mensahe ng kanta ko, may nakakarating sa kanila na mapapakinabangan nila. Hindi dahil sa kumanta ko kung ano na walang kwenta. Ayokong masayang yung 2 to 3 minutes na kumanta ko na wala kayo natutunan or hindi kayo na-inspire or something na parang, ay, gumana ang pakiramdam ko. Kasi masispend yung oras sa kaisip, ano ba, nag-iba may ilong ng buhang Toblerone kasi iba pag gano'n. Magandang problema tuloy. Okay na. Problema na kasi triangle. O, triangle na natin. So, okay na ako sa ganito. Ayan na, haba. Oo nga, haba. Paliwanag. Huwag din sa oras na. Okay, memorable guest natin. Sa akin, yung kay Pastor Kerox, Yung yung 9 years old ba siya, parang 9 years old na nagkasakit siya. Tapos parang siya gumaling, parang sabi niya gano'n, Lord, pagalingin mo lang ako, magpapastar ako. Wala siyang kaalam-alam. Ayan, ayun, memorable sa akin. At saka yung kay Doc K, kasi very informative. Talagang mas naintindihan ko unti-unti about depression. And ayun, alam ko ito. Ako kasi totoo well, of course, lahat mahalaga. Mahalaga lahat yung guests natin talaga kasi bawat isa, yung isa nga, di ba, tungkol sa suicide, na merong tayong kaibigan na ang lakas ang naging dating sa kanya. Talagang kasi bawat tao nakaka-relate eh. Kasi ang storya po natin mga ka-journey, hindi lang tayo yung dumadanas ng gano'n. Kasi kadalasan, parang bakit ako ganito, bakit ganyan, hindi po. Nakasulat naman yun na walang temptation na dumating sa iyo na hindi dumating sa iba rin tao. So bawat episode, bawat guest natin, alam ko meron tayong natututunan, meron tayong mga naitatawid na sa sitwasyon natin sa buhay. Because of that inspiration na tinulungan sila ng Panginoon, na talagang natatawid sila. Ang masabi ko lang talaga na parang ang mind ko talaga, which marami akong senior, because siguro, because of the value of the now situation, na inong kay Doc K, kasi nga it's about the mental health. Yes. So, bakit ko siya mahalaga sa akin? Kasi alam ko na meron akong anak na who's going through that phase na I need it. So, nakita ko yung napakahalaga nito na mas marami ang makakarinig. Kasi, maaring, minsan parang, hindi, tungkol lang yan sa mental health na yan. Hindi natin pwedeng baliwalain kasi magkaibang henerasyon ang pinagalingan natin. Ang mga bata kasi, iba yung nangyayari
iba yung tools nila ngayon to cope. Kasi internet na, may hawak na cellphone. Nung araw kasi, ang mga sinauna natin, yung mga lolo, mga tatay ko, mga bansigera, o paano ka nakakalampas sa buhay na ito yung mga pinagdaanan mo. O yung generation natin, yung generation ko na yung cruelty na pinagdadaanan mo, hindi, mga anak natin, hindi dumadaan sa ikinulong ka, kinagdalo ka, di ba? Sabihin, merong, sa ngayong situation, paano nila yan? Paano nila malalampasan itong mga ganitong mga dinadanas nila? Kaya kailangan natin ng ganoong klase talaga ng pagtuturo. Which hindi natin na ituro. Kaya gusto sabihin, wala akong ganyang kakayahan. Tsaka after nung episode na yun ni Doc, may mga nagtatanong na, ito po ba sinyalis ng depression? So, forward ko kay Doc. Tapos sabi ko mag-pray siya kasi pwede rin mag-discuss naman ng ibang topic. Yeah. Yung talaga, yung about anxiety, isa pa rin yan. Baka pwedeng maging regular si Doc na parang kunyari, every after a month or after the episodes, kung yung dumadami ng questions, magiging yun ang susunod niyang parang kumbaga, magiging, itong tignan mo yung atin how the program evolved over time. Kumbaga, siguro, pag tinignan natin ng Sharing Hope Today, nagsimula tayo sa nagbibigay ng kunti ng Bible verse, tapos nag-explore lang tayo, hanggang sa, we keep on sharing our experiences over na applicable dun sa verse na yon. Tapos, tapos dumating na tayo sa pinalabas na tayo ni Lord. Tapos ngayon, nandito tayo sa isang lugar na malayo sa Maynila kasi hindi lang sa Sharing Hope nag-take advantage lang kasi hindi nga kami magkasama, hindi nga kami magpanagpo. Dito, magkasama kami, sabi namin, shoot na kami. Pero ang purpose talaga ng pagpunta dito, talagang makapag-minister din, no? Kumbaga, ang galing ng timeline din ni Lord, no? Na binigyan kami ng enough time para makapag-shoot kahit pa paano. Na ma-update din ang mga viewers natin. Pagdating doon sa paano ba nag-evolve yung Sharing Hope Today, no? Ang isang nangyari sa atin, in the past, itong nakaraang taon natin, pinalabas tayo ng Panginoon. Sumunod, nag-i-invite na tayo ng mga guests natin. At yung sinasabi niya, pwedeng future plan na rin niya na isa sa, kumbaga, nag-i-evolve, pwedeng posible mag-evolve yung Sharing Hope Today na nagiging concern na tayo sa mga nangyayari sa paligid natin, sa mga tao, at ano ba ang pwede namin maging contribution para lang sa gano'n, magkaroon ng pag-asa yung mga gano'ng klaseng sitwasyon. Nakikita niyo po na kung kami lang, medyo bopol kami doon sa mga ganong area. Pero the Lord's providing people. And who knows, baka sa mga susunod pa, iba ang magiging guest namin na mayroong specialization in a particular situation na na parang rampant sa panahon natin, no? Hindi namin alam. Ang alam lang po talaga namin, makinig sa Panginoon, mag-flow kami sa kung anong pinapagawa ng Panginoon. Kaya, please be our prayer partners para na sa ganun, maging tama rin talaga yung direction namin. At habang kami po ay nakakatanggap ng magagandang feedback, mga suggestions, may mga nanonood sa amin, naniniwala kami na nasa tama kaming track, nasa tama kaming direction, no? Kasi kung kami lang, hindi naman namin kakayanin yun kami lang po yung nakikita nyo sa harap, pero itong celebration namin, makikilala nyo ang mga tao sa likod ng camera. Yes. Okay, yan ang magiging natin. Yeah. So, yung team po natin ngayong taon na rin, Year of Hope, no? Bakit nga ba mahalaga ang pag-asa sa panahon na yun? Mahalaga yun. Well, ang pag-asa kasi talaga, kahit naman kailang panahon siguro, hindi pwedeng umasa at pag-asa ang tao. So, kaya yun ang laging, in every Christian's heart, I really believe na, ano ba yung calling mo, pastor ka, preacher, singing evangelist, ang gusto mo talagang ibahagi sa tao yung pag-asa. Kasi, anong silbi? Kung hindi yun ang magiging purpose mo talaga, to share that hope talaga, yung mga personal experiences mo na pwede na lang mapaghugutan. And that's, like ako, in my case, bilang isang singing evangelist,
ang nagiging hugot always is ano ba yung naging testimony ko on how I was able to overcome o ano yung paano mo na hurdle yung mga bagay na parang sa tingin mo imposible na. Kaya, diba, there were times na parang tinitingin mo na lang ako na parang sabi mo nga minsan, Lord, mas malaki ba ang pwede doon sa akin? Kasi parang kasi, kasi parang kahit nagaano pa yung iniiyak ng isang kaibigan natin, isang kasamahan natin na ito yung situation, ito yung result na binigay ng doktor, ito yung, pwedeng parang sabi nga, luka-luka to si Dulce talaga kasi naniniwala na, sabi ko, lagi naman tayo nare-reminded na you don't need to accept kung ano yung resultang natanggap mo. Kasi in my case, ganun eh. Bakit ko nasasabi yan? Bakit nayabang ko magsabi, I am still believing. Why? Because this is my faith. Diba? Na you believe in the things na hindi mo na, mas maniniwala ako doon sa pinaniniwalaan kung kaya ng Diyos gawin kaysa doon sa mga bagay na nakita mo na ngayon. Kasi, nasaan ang faith? Kung paniniwalaan mo ito nakasulat, nasaan ang faith kung sinabi ng Lord na kaya niyang gawin? So, maaring hyper na ako sa part na yan, pero that is what I want to impart. If that is the hope that I can share, then that is the hope that I will share. Because marami akong nilampasan, marami nilampasan sakit. Kasi pabukol siya, dapat operahin na niya, walang magawang bukol sa akin. Kasi ko, wala. Di nawala. Okay, so ito, kailangan ganun. No, I am believing in the good news of my Lord, kung ano yung sinabi niya sa akin. Mas maniniwala ako sa sinabi ng Bible, mas maniniwala ako sa salita ng Diyos kaysa sa sinabi ng result na pinagdala sa inyo. And then pag natanggap mo na, parang ano na, yung sobrang depressed na, di ba? Nakakainis. Oo, tama yan. Kasi kumbaga, ako kasi talaga, nung bata pa ako talaga, parang, nung bata pa ako kay Lord, talagang alam ko I am a missionary. Kaya na syempre, dumating sa punto na, syempre yung mga anak mo, kailangan ka, tapos kailangan mo magkanabuhay para sa kanila, palakihin mo sila. Yun ang lagi natin isipin na yun ang priority is talaga natin. So nung, syempre, nakatapos na ang mga anak ko, tapos parang nag-senior na rin ako, alam mo yung pwede pa kaya ako mag-mission? Knowing na, bilang pa na ako, mahirap yung Pero, the Lord proved to me na, as long as you desire to be a missionary, you will and you can. Kasi nga, parang kamukha nitong biyahe namin na to. Sabi ko, Lord, hindi ko ma-imagine na finally makakarating ako sa ganitong mga lugar na napakalayo. Kasi ang alam ko, pag Mindanao, malayo. So, pero and kung paano ako tinatawanan talaga ni Dulce yung time na unang lumapag ako dito, na parang ngayon, bumalik ka sa lupa, sabi ko, nung oras na yun, sinasabi ko, Lord, I cannot imagine. Mayroon talaga pala pag-asang makabalik ako sa mission. Yeah. And siguro, sa ibang level na lang, hindi na yung kamukha nung araw. Oo. Kumbaga, this time, kasi you can still be a missionary in a different level, in a different manner na, no? Pero the mere fact na you're still going to places na dala mo, kahit taga-pray ka lang, taga-silbi ka lang dyan, o kahit ano pa, pero you are carrying this gospel, no? It's a mission. It's a mission field. It's a missionary work, no? Kaya para sa akin, like, Lord, pwede pa pala. Yun nga lang, parang this time, kunyari, sa mga mission, bit ko anak ko maliit. Si Benji maliit pa noon. Oo. Ano lang siya, bit-bit ko siya. Pero ngayon, bit-bit. Siya na bit-bit Siya ngayon ang nag-bit-bit sa akin, kumakalala sa akin. So that's very personal to me, no? And thank you dahil sa kung wala rin naman yung talagang pag-asa, no? Hindi mo alam kung ano na ba ang buhay natin. Doon kasi doon sa sabi dyan, bakit mahalaga ang pag-asa sa panahon ng mga pagsubok at problema. Tandaan po natin na we are all sinners, di ba? And dapat doon tayo sa impyerno lahat. Naalala ko dito si Mom Gina, na dapat doon tayo sa impyerno lahat. Pero, ang naging pag-asa natin para makarating tayo sa kaharian ng ating Panginoon ay ang ating Panginoon. Siya ang talagang source of our hope.
siya talaga, walang iba. Yeah. Walang iba. Kaya kung tayo ay nagawang iahon, ialis sa kasalanan o tayo ay may pagkakataon makarating talaga sa kanya. Yeah. Ano pa ba ang klaseng sitwasyon dito sa lupa ang pwede nating daanan na hindi kakayanin na iahon tayo sa pamamagitan ng pag-asa? Kaya ako para sa akin, walang imposible. Basta manampalataya lang tayo at patuloy na maging tagadala ng pag-asa. Yes. Ako kasi parang kung bibigyan ko ng assignment yung mga viewers natin, parang siguro ngayon after nitong episode, pag-isipan nyo, kailan dumating, sigurado meron dumating sa buhay nyo na parang hopeless case kayo o nawalan kayo ng pag-asa. And then try nyo i-recall paano kayo inahon ng Panginoon. Yeah. And this is the same God na pwedeng mag-ahon sa iyo ngayon sa kung ano man ang kinalalagyan mo. No? At sa mga darating na episode namin, pakinggan ninyo ang mga testimonies ng mga nakinig sa programa namin ito at papaano sila hinahon ng Panginoon. Na-excite ako doon kasi yung iba doon mag-share talaga, personal ko nakilala. Yeah. Hindi natin kilala, kailan nakilala na lang natin because nag-share sila ng testimony nila. At naging witness tayo, no, naging witness tayo na kung paano sila binigyan ng inayos ng Panginoon. Yung isa kaibigan mo, pero now seeing yung isang mag-share sa atin, parang natuwa yung anak. Kasi nakakilala naibalik siya sa Panginoon dahil wala siyang Christian. Tapos ngayon attending the church, no? And yung, sabi ko nga, lagi ko nagsasabi dito sa kapatid dati na to, ay gusto ko siyang bisitahin kasi napakalayo na lugar niya. Gusto ko siyang bisitahin and if God willing, mabibisita ko rin siya. Kaya, kami ay buhay na patotoo na mayroong pag-asa. Kami. Sa dami ng kwentong shinare ni Dulce, sa mga kwento rin na shinare ko, kami, nakatayo kami ngayon sa inyong harapan na dala-dala namin ang bandera na mayroong pag-asa. Yes. Nagsasabi mayroong pag-asa. Mayroong magpapasa. Mayroong pag-asa. Yes. Okay. Meron at meron. Meron at meron. Okay. So, ano naman yung mga future plans ng Sharing Hope today? Ayan. Nakikita mo yun nandyan. Mukhang mangyayari. Ito ngayon, wala tayo sa Manila eh. Wala kami sa Manila, pero sa Pilipinas pa tayo. Sa Pilipinas pa tayo. So, antayin nyo, malay nyo. Papunta kami sa ibang lugar. Kasi wala, hindi mo mapigilan kung talagang mayroong ganong naka-plano si Lord sa atin. Tayo naman sumusunod lang. And tayo naman, kapag sabi nga, di ba, kung ikaw ay kanyang tinawag, siya rin naman ang magpo-provide. Kung ikaw ay may pinapagawa niya sa'yo, siya rin naman mag-i-equip sa'yo. So, wala akong takot kasi kung si Lord ang gagawa, hindi naman siya magpupulang. Diba? So, parang sabi ko, wala akong karapatang mag-question kung ano man. Sabi ko, Lord, ikaw nakakaalam. Binigay ko na sa'yo lahat. I have surrendered everything to Him. Kung saan niya ako pwedeng gamitin. Kaya wala na sa sarili ko yung ano pang paghahangad mo, kailangan makita ko sa TV. Hindi kailangan. Ang mahalaga, ginampanan mo kung ano yung pumayag ka na sa pagkakatawag sa'yo. Pwede namang hindi naman namimilit si Lord diba? Kahit merong binigay sa'yo, pinarinig na niya sa'yo, kung ayaw mo sundin, hindi rin naman siya namimilit. God is a gentle. Yes, kaya abangan niyo po ang mga plano, no? Ang biblically naman sinasabi na sa atin yung pagpaplano, pero si Lord naman ang magpapatupad noon. So sa amin, we are praying na sana nga magkaroon kami ng more episodes all over the world. Yeah. Medyo nakakatawa, Sa ngayon. Sa ngayon. Pero wala namang bayad mangarap ngayon habang nag-uusap lang malay ninyo pagka may dinala ni Lord si Dulce sa ibang lugar. Malay nyo, sasabit ako doon. Pagkatapos, pwede rin kami gumawa. At malay nyo, kahit mag-tracks distribution kami, makapag-minister kami sa mga, kasi may mga aminin naman namin na meron din mga
gusto makipag-partner sa amin. Mm. Kunyari, Russia, di ba naalala mo? Yeah. Pero kasi hindi kami yung major organizer doon. Pero, we responded positively. No? We open ourselves na yes, we are willing to join them and we are willing to be a part of that mission. Pero syempre, may mga bagay na wala sa amin yung control. Yeah. Kaya kung it will materialize, materialize very soon. Ang sa ngayon, ang pwede lang namin gawin, manalangin. At kung loloobin naman yun ng Panginoon, ang isa ang klaro, we are saying yes to God, at we are forming this ministerial team that will go with us. No? Pero kung kailan, paano, at kung ano man, lahat yun ay Hindi namin alam. basta wala kaming control. Pero from our end, alam ng Panginoon lahat. Yan ang mga pinapangarap namin na magawa sa mga darating na panahon. Tapos siguro dahil naging very good yung ni Doc Kay, kanina nabanggit niya na. Alam niyo, lagi kaming ganyan. Minsan yung pasabi pa lang ako, sinasabi niya na. Kanina kinikwento mo, doon na pala yun yung sa guide mo sa akin. So baga parang, since very effective yung naging guesting sa atin ni Doc Kay, so we are praying na magkaroon talaga ng part 2, no? At sa akin, part 2 lang. Hindi ba iba yung faith niya? Every other month. Sabi ko, kasi yung mga questions na natin kayang sagutin, yung katulad lang niya ang pwedeng sumagot. At least yun, mas makatotohanan, kung clinical, at ano mo tawag doon? Science. Science. So, ako ganun eh. So, wala tayo. ibigay na natin doon sa kanila. Kaya, yan, ang mga possible future plans talaga ng Sharing Hope na ma-invite tayo, ma-invite pa ulit natin si Doc Kay, or kung meron pang ibang loloobin ng Panginoon na nasa ganung field, no, na makakapagbigay ng linaw sa atin, makakapag-educate sa atin. No? Kaya, very open kami sa ganung mga possibilities na ibibigay ng Panginoon. Ano pa yung we are now praying for another project, partnership, na ang NGO na ito ay nakabase sa Cebu at sa California. We are just praying about it, and nasa proseso kami ng pag-pray, at very positive naman at very, very much welcome yung idea sa ating team, no? Kasi pag tinignan, nabalikan din namin ni Dulce yung, itong mga kasama natin, they are into it. Na hindi naman natin sinadya. Hindi natin sinadya, na talagang naaalala ko, sila itong meron talagang, alam mo, nilagay sa kanila ni Lord yung love for education. Young people. Kaya, kailangan magpahinga ng boses sa ating gabuti. Ako na ang tatalak. So, we are praying for that. Please help us pray na kung ito ay loloobin ng Panginoon, is another milestone, no, ng Sharing Hope today. Ito yung mga bagay na parang pag tinignan ko, masyadong imposible. But I don't want to limit God, no? Ayoko naman ilagay siya sa kahon na sabihin ko kay Lord, ito lang gagawin, no? Sabi ko nga, we are very much welcome to any other possibilities ng mga leveling up of the ministry na pinagkaloob sa amin. Sabi ko nga gano'n, truly, this is the season where God is extending our territory. No? Kumbaga, pinapalawak ng Panginoon ang ministeryo na to. Actually, isa yan sa vision talaga ni Dulce. Ako siguro, ewan ko lang, siguro kaya maganda rin yung partnership namin. Siya, visionary talaga, yung malayo yung, malalayo yung nakikita niya. Parang ako dito lang ako, parang gano'n. Pero parang once ikaw naman yung taga-paalala sa akin. Yung balik lang sa realidad, kumbaga, ito yung reality, ito yung mundo. Pero yun na, andun din ako sa, si Lord naman ako bibigay din. Gano'n. Yung pananampalataya na malapat na maging kasing laki ni Lord. Parang gano'n. No, parang, which is good naman sa amin kasi
bumabalanse yun eh. Bumabalanse yun. Kasi kung pareho kami extreme end, windang naman kami. Oo nga, Pero kung hanggang dito naman kami, baka wala naman kami marating. Kaya tama lang siguro yung tandem namin eh. Marunong talaga Itong upcoming na partnership namin ay pag-pray nyo lang po at pagka meron naman mga updates dyan, kayo ang unang-una namin. Oo, sasabihan kasi you are a part of our journey at sabi nga namin ka-journey namin kayo. Kaya continue to pray for us at sa buong production namin. No? Kasi napakalawak ng nakikita, lalo na ni Dulce, na nakikita na gagawin. Parang ako naman, Lord, dito lang ako, one at a time. Pag dumating dyan. Yes. No? Pagka kailangan ng haharapin namin yan. Kasi, ganun talaga naman dapat. So, yun. Gusto namin magpasalamat sa mga viewers namin. Yeah. Sa inyong lahat, mga ka-journey namin, mga followers, magdagdag pa tayo ng mga followers para dumami pa tayo. And salamat sa inyong pagsama sa amin. Biruin mo, 1 taon na tayong magkapiling. Buti pa tayo magkapiling. Oo, di ba? Kaya maraming salamat sa lahat ng mga tumutulong sa atin. No? Mga sponsors natin, supporters. Of course, MX3. Number 1, Yes, MX3, salamat MX3. sobra. Oo. Parang yung puso namin ni Dulce, parang nakakita ng isang parte ng puso ng MX3. Yes. Alam mo, nag-lock ng gano'n. Yes. Kasi, grabe rin yung spiritual investment ni MX3 sa Sharing Hope at the same time ng ating kapatid ni Dulce sa kanyang partner with MX3. No? At naniniwala akong kinukultivate pa yun ng Panginoon, no? Para mas lalo siyang lumago at mas lumalim yung partnership na yun. Siyempre gusto rin namin magpasalamat kina Ma'am Lina, Ma'am Gina, family, Sir George, si Mami Emilia. Si Mami Happy birthday, Mami Yes, Emilia. happy birthday po. And God bless you more po. Long life, long satisfied love po for you. Pink Belter. Si Pink Belter naman na patuloy na Supply sa amin ng mga outfit namin. right. Nasusuot ko sa mga di ba? Kaya Yes, tumayo ko sa mga ministries, yun po ang gamit ko. Salamat po. Marami po. Natutuwa naman din siya sa pagka parang sabi nga na in a way naging, although sagrado katoliko siya, pero naniniwala siya sa mga share natin na wala namang masama doon, sabi niya gano'n. At saka nabibless din siya sa pag nakikinig siya sa atin. Si Pink Belton. And as she is blessing us, the Lord is blessing her. Yes. Si Larry at saka si Daryl, yes, gusto namin. Thank you sa advance gift ninyo para sa aming mga staff, no? God bless you more, okay? At sila ang isa sa mga talaga nananalangin. Original yan. Para sa atin. Lahat ng mga mission natin, meron talaga silang may contribution talaga sila sa marami pong salamat, and may the Lord bless all the works of your hands at lahat ng mga businesses ninyo and also your family. Okay? Yung mga churches natin. Church So Blessed, our senior pastor, Pastor Hiram Pangilinan, was very supportive of us talaga. Thank you rin sa All Nations for Jesus Church, headed by our senior pastor, Pastora Luz Pua, na lagi naman talagang nasa likod namin sa lahat ng mga mission namin, sa lahat ng pinagdadaanan namin, at talagang sharer din ng ating programa. No? Yes. At special thanks sa ating technical team. Yes. Headed by Direct MJ Pasqua. Of course, ang ating kapiling ngayon, kasama natin si Ben Villalobos. Okay. At napakalaking nagagawa ni Benji para lalo na sa nanay niya. Nagiging madali sa akin. Nagiging madali ang lahat. Sabi niya, sasama niyo lang yata ako para may taga-boss. Sabi ko, hindi talaga kami marunong mag-selfie, at saka palpak ang lahat ng recording. Lahat ng ginawa namin ng silbi. Walang silbi. Walang maayos. In short, walang pumapas na direct. Kaya, Jaire, and si Josh Caparas, salamat sa inyo. Saka kay Orlando, kahit na hindi siya talaga pero
hindi siya part ng production team natin, Oo. pero mahilig sumabit. Oo, Kaya marami pagka may siyang- kulang na tao, lagi siya, siyang nandyan siya. tutulong. Oo, maraming salamat sa inyo. Na-appreciate po namin lahat ng ginagawa niyo. Wala po silang sweldo. Wala. Pero alam ko naman na, Biniglas na ni Lord. oo, bahala. Si Lord na mag-bless sa kanila kasi Yeah. wala, yung mga talent po nila for free. Kasi tulad ni Dulce, nag-flow yung spirit na yan. Sabi ni Dulce, si Lord ang nagbigay ng boses sa kanya. Kaya, kumbaga, talagang ino-offer niya ito sa Panginoon. Ginagamit niya itong talento niya nito para sa glorification ng Panginoon. Ganon din naman po ang ating production Yes. team, no? Lahat sila. Lahat sila, they have their own career, they have their own life, no? Hindi Yes. naman ang buhay nila umikot lang sa sharing ko, pero they are sharing their time and their Yes. talent for free, for their love to God, no? Yes. At we believe naman din na ibabalik sa kanila ng Minimit ni Lord ang Oo. kanilang mga pangangailangan. Yes. Siyempre, Si kay Pastor Pastor Deborah at saka kay Pastor Pastor Arnold Arnold, Radana. Oo, very very soon ay mas makikita rin natin silang very active kasi sa mga Anniversary month. anniversary month tsaka yung mga future class natin, they will always be a part of this celebration, hindi pwedeng hindi. Okay? And so, Okay. gusto mo ma-share? Kasi dahil nga, di ba, naipanganak ang Sharing Hope Today, na talagang na-push ito during pandemic. And then, noong napag-usapan natin, somehow, during that time talaga, merong word talaga si Lord sa akin na ulit-ulit kong sinishare the whole time na nagkaroon tayo ng pandemic. It is this word from Hebrews 10:23. And ito yung theme natin ngayon, the Year of Hope, no? Kaya lagi kong pinanghahawakan at lagi kong sinishare kahit saan pa kahit na sa mga Catholic churches na iniimbita ako para mag-share, magsalita, kumanta. Ito po yung sinishare ko. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Yung hindi tayo magdududa. Oo. For He, that's Jesus, that's God, who promised is faithful. Hebrews 10:23. At kahit kailan, hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Kaya marami pong salamat. No? Sana po abangan ninyo yung mga susunod na episode. Napakarami po kami hinandang sorpresa para sa inyo. Kung kayo magulat, kami rin nagulat. Pero magugulat tayong lahat. Okay? Kaya abangan nyo po. Exciting! Oh, exciting. Talagang bawing-bawi kami dito sa mga darating nating episode. Mas makikilala nyo po ang mga tao behind the Sharing Hope Today na napapanood ninyo. No? Personally, maririnig nyo sila at makikilala nyo po sila. Kaya maraming pong salamat. Sana po ay please join us in our month-long anniversary celebration ng first year anniversary ng aming programang Sharing Hope Today with Rose and Dulce. and LSS. Please like, share, and subscribe our Sharing Hope Today with Rose and Dulce Facebook page and our YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para na sa ganun, lagi kayong manonotify each and every time na meron kaming bagong upload. yes. Okay? God bless. Maraming pong salamat. See you next Saturday, 1 p.m. At ako matutuwa po kayo. Thank you. God bless. God bless. Happy anniversary. Happy anniversary.
nag-survive tayo ng ilang araw sa Baguio na kaiinom nito. Naubos ng stock. MX. Dahil dito, MX.